Hello po, magandang gabi mga kabayan. Kinabi na po kami. Ayan. Kinabi na po kami. Kasi kunin lang namin yung contact number niyo po. Saka yung destination niyo po. Hello po kabayan, ginabi na po kami dito sa situational report. Kasama ko pa rin po sina DJ Myong at DJ Adrian. Aray! Wait lang po. Mga kabayan, dito po sa nasa Masagisi po kami ngayon. Masagisi po yata ito, or boundary. Opo, Masagisi. Boundary ng Torrijos at Santa Cruz. Nandito po yung masisipag nating frontliners. 24/7 na quarantine natin po. Okay. Maraming salamat po, Chief. At pinabala namin. Mayroon po kami ng baltag. Bali po, bayan-bayan ang pinupunta niyo, pati mga estasyon. Opo. Actually, hindi na ako na kami nakakadaan sa istasyon. Dito na lamang sa mga post para sigurado na makita namin kung ano yung situation on the ground. Okay, naka-live ka? Ha? Okay. Sorry, naka-live ka pala. So, okay. Maraming salamat po. Then, sige, pwede muna natin kay... Pakuha na lang yung chip guidelines. Apa na? Yan po. Oh, naka-live pala May nanonood po. Alright. Sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood sa Marinduque News Network, antabay lamang po kayo dahil meron po kaming akapanayamin. Medyo nakaka-inspired ho ang story ng asin. Okay na po, Chip. Maraming salamat po. Oo. Ako nila ang po ni Dave yung Hello po sa inyo. Yan. Hawak ito. Ikaw dito. Si ano dun sa Kagawad tara. Baka po hindi mahal magsalita. Ikaw dito. Okay. Pero gusto ko siyang i-shot mamaya ng mga frontliner. Baka mukhang pili si nanay eh. Sige. Teka po. Okay na siya dyan? Adjust po tayo dito ng kanto. Ako okay na ako muna. Ako po muna. Okay na ako. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayang Marinduqueño na naka-tune in naman po sa Marinduque News. Patuloy po ang ginagawang monitoring ng Marinduque News Network kasama po at katuwang ang Philippine Information Agency sa ginagawa naman po na checkpoint ng kapulisan, ng hanay ng kapulisan at ng mga BHERT o yun pong tinatawag na Barangay Emergency Health Response Team ng kada barangay. At partikular po nandito po kami ngayon sa Barangay Masagisi. Ang Barangay Masagisi po ay ang nakakasakop po dyan ay bayan ng Santa Cruz. At kanina lamang ho ay nakapanayam natin at ito po ay mapapanood sa mga susunod na araw. Umantabay lamang po kayo. Ang OSI Police Lieutenant Goyada ng 2nd Platoon Provincial Mobile Force at kasama po ang iba pa niyang mga kasamahan dito. Special shoutout ko sa kanila kay ano pangalan ni Sir? Ano pa? Police Staff Sergeant Lampas at saka Police Corporal Villa. So sila po yung patuloy na nagasigurado na ang lahat po ng ating mga kababayan ay na dumadaan dito po sa checkpoint na ito sa pagitan po ng bayan ng Torrijos at bayan ng Santa Cruz. 24 hours ay masiguro na lahat po ay kanilang na-check
at nabi-verify at namomonitor. So ganyan ho ang pagsaludo natin sa ating mga kapulisan, sa lahat ng mga barangay official, sa kanila pong sakripisyo. Kaya naman po ang panawagan ng ating mga frontliners ay patuloy lamang po kayong mag-stay o mamalagi sa inyong mga tahanan upang agad na po nating malutas at maagapan ang paglagana po ng coronavirus disease, hindi lamang po dito sa ating probinsya, bagkos ay sa Pilipinas at sa buong mundo. At sa pagkakataon pong ito ay mapalad tayo, very super amazing ng story na ito, sapagkat makakasama ho natin. Actually, hindi ko pa siya nakakausap. Nag-hi lamang po ako sa kanya at kinumusta ko lamang siya. Pero hindi ko pa siya literally nakausap. Ngayon ko pa lamang po siya makakausap. And then, bigyan niyo po siya ng maraming mga papuso at mga pa-likes. Dahil may inspired po kayo sa story na ito. Kasama po natin ngayon ang imagine sa oras na 5 minuto makalipas ang alas 10 ng isang medyo malungkot na gabi. Imagine ho, sa gitna, sa pagitan ng bayan ng Torrijos at bayan ng Santa Cruz ay may isa palang barangay official, barangay kagawad na nagalingkod pa rin po sa inyo mga kababayan. Na patuloy pong nagamahal, na patuloy pong nag-aasikaso, na patuloy na nag-aisip upang ang ating mga kababayan ay makaligtas sa coronavirus disease. At ngayong gabi makakasama po natin si Kagawad. Kagawad, anong pangalan niyo po? Constancia Ricanya. Constancia Ricanya. Ano pong pangalan po anong tawag dito? Kilala po kayo sa pangalan na ano? Tansing. Ano po? Tansing. Tansi. At ilang taon na po kayo? 76. 76. Kayo po ay, ano pong katatayuan nyo dito sa barangay? Kagawad po. Barangay Kagawad po kayo. Alam nyo naman po na ang mga may edad na po sabi laangani po ay, alam ko pong hindi kayo doon, ay ang natandalaang daw po ay karabaw. Pero, at nakikita ko naman po sa inyo na talagang ang inyo pong tuwid na tuwid pa po kayo pero alam naman po natin ayon po sa Department of Health na vulnerable daw po ang mga may edad na sa COVID-19. And yet, bakit po kayo ay nandito at katuwang isa sa mga frontliner at talaga naman pong tumutulong pa rin na mag-checkpoint kaisa ng kapulisan at ng ilang mga miyembro ng ating mga barangay officials? Yang ako po ay isang barangay official ay gusto ko pong maglingkod sa aking kababayan, lalo tigit po dito sa ating sa ating barangay at ito pong Enhanced community quarantine. Oo, Quarantine. ay ako po ay higit na nagmamalasakit sa aking mga kabarangay upang ang nagmamalasakit po ako sa aking mga kabarangay upang ang COVID ay sana po ang aking pagtulong at paalala sa aking mga kasamahan na sana ay sa lahat ng mga ipinagbabawal o mga patakaran dapat naman po ay sumunod sa aming mga tagubiling sa kanila upang malampasan po namin ang pagsubok ng ating Panginoon dito sa krisis na ito. Nanay, hindi po ba kayo natatakot na dito po sa COVID-19 sa edad po nyo na iyan? Na dapat sana ay sa mga bata nyo na po yan aasa? Ay hindi naman po, nasa Panginoon lamang po ang aking pag-asa. Na sana ba ako po ay sa edad kong ari ay hindi po ako magkaroon ng karamdamang yaan.
At gusto ko pa pong maglingkod sa aking mga kabarangay. Alam niyo po, kami po ay nagpasalamat sa inyo. Ano po, kayo po ay isang inspirasyon at I cannot imagine ho ng isa pong lola, ang isa pong nanay sa edad po na kaparehas ninyo ay patuloy pa rin pong nagalingkod at patuloy hong nag-aisip ng kaligtasan ng ating mga kababayan. Opo. Ano po ang inyong panawagan sa ating mga kababayan? Ang panawagan ko lamang po sa aking mga kabarangay, sana naman po ay sa mga yung tagubiling ng mga nakatataas o ng media na sana ay sundin nila ang mga pinag-uutos na bawal lumabas ng walang mask, bawal mag-inom sa gabi pauli-uli, at saka yung pong mga ibang gawain, sana po naman ay ingatan nila ang ganong mga bagay. Dahil para rin po sa kanilang Oo, sarili. para rin po sa kanila at sa amin lahat. Nanay, hanggang anong oras po kayo nagdestino kanina o nag-schedule po ng inyong ang tawag dito ay pag-duty po dito po sa checkpoint sa pagitan po ng Torrijos at ng Santa Cruz? Kanina po nagsimula po ako ay alas 10 hanggang alas 12 po. Ay ngayon po na bago at dahil kami po sana ay 10 to 2 ng gabi, ay ngayon po nakipag-meeting si Kapitan kanina na kami daw po ay tig 2 hours na lang. 2 hours po. Mhm. Okay, so pagkatapos po nito mauwi na naman po kayo. Okay. Pero may kapalit po kami. Kami po tigagapat. Ay di yung pong kapalit ko naman pagdating po ng 12, ay ako po ay uwi na at yun naman pong kapalit kong dalawa ang mapalit. Ganun lang po kami, hali-halili. Grabe, magkano po ang kita na nakukuha nyo pong honorarium dito? Ano po, imagine, alam ko po na maliit lamang po ang honorarium na nakukuha nyo, pero ang sakripisyo naman po na inagawa nyo sa ating mga kababayan ay talagang hanggang doon na lamang po. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa ating mga kababayan, sa inyo pong tungkulin na sinumpaan na maglingkod sa taong bayan, na wala pong inapiling oras, wala pong inapiling krisis. Kayo po ay nandyan palagi. Ang amin pong pagsaludo sa mga kaparehas niyo pong mga frontliners, nawa po ay pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you po. Opo. May masasabi pa po kayo sa ating mga kababayan? Ang masasabi ko sa aking mga kabarangay, lalo tigit sa mga kasamahan kong narito, sana hanggang kita ay malakas ang katawan, kita ay magserbisyo sa ating mga kababayan. By the way, matanong ko lamang po, konting story lamang po. Ilan po ang anak ninyo? Kung inyo pong mamarapati na sagutin. Ang aking pong anak ay 5. Yan puro may mga asawa na po. Nasaan po sila? Nasa ibang bansa po yung kabunsuhan ko at yung 2 babae ko po ay nasa Maynila at yung isa po ay nariyan sa akin. Gusto niyo pong batiin kasi ang dami pong mga kababayan natin ang nanonood ngayon dahil naka-live po kita. Medyo i-avoid lang po natin yung social distancing So baka gusto niyo pong batiin yung inyong anak na nasa ibang bansa at nasa Maynila at yung iba po mong anak na nandito po. Ay magandang hapon mga anak ko, lalo tigit yung aking anak na nasa ibang bansa. Ako ay naari sa ating... Dave. Ano ba kaya? Ako ay narini sa ating checkpoint upang mag-serbisyo sa ating mga kabarangay. Kumusta kayo dyan mga anak kong nariyan sa Maynila? Sana'y higit na mag-ingat kayo sa mga sakit na lumalaganap ngayon. Mag-ingat kayo upang kayo ay ligtas sa anumang kapahamakan. Ano po ang mga pangalan nila? Dahil pretty sure, isang karangalan po na makita at marinig po ang kanilang mga pangalan na ang magabanggit po mismo ay hindi po ang inyong DJ Myong, hindi po ang inyong DJ Adrian, kundi ang kanila po mismong nanayin na talaga namang patuloy pong nagamahal sa bayan.
ang aking pong anak na nasa ibang bansa ay si Wilfredo at ang kanya pong asawa ay si Maribel. At yung anak ko pong nasa Malabon ay si iyang Evelyn at saka ang asawa niya ay si Buyit. At yung nasa Pampanga ko naman ay si Perlita na ang asawa ay si... Nalimutan ko na. Okay lang po yun. Apelyido na yung Ricanya po, yung pong aking mga anak ay Ricanya, pero yung pong mga babae ko ay mayroong Bagalay po ang apelido doon sa kanya pong asawa. At saka, ay abat, nalilimutan ko po pala yung isang anak kong nariyan sa Taytay na paralysis. Romeo, sana naman ay ikaw ay gumaling na. Ako'y narini sa kunang kampo upang magserbisyo sa ating mga kababayan. Oo na, itanaal na nabanggit nyo po pala, yung mga anak nyo po ay medyo malayo na ano, at sigurado po ay successful na sila. Pero bakit naman po inapili nyo pa na maglingkod po sa ating mga kababayan? Talagang ito po yata ay talagang dala ng aking buhay at ako po naman ay napakatanda ng nagalingkod. Ay nais ko pa rin po kahit ako ay matanda na magsakripisyo po ako sa aking kabarangay. Napakabihira po ng mga tao na kagaya nyo po, na dapat sana ay kayo po ay nag-enjoy na ng inyong retirement. Ano po pala ang pinag-retirean nyo kung inyo pong mamarapatin? Ay para pong dito rin sa aking gawaing ito ay kung ako'y amarapatin ay gusto ko na rin mag-retire. Pero gusto ko pa pong maglingkod hanggang kaya ko po. Dati po baga ano ang trabaho po ninyo? Dati po ako ay ang BNS po ako. Nag-BHW po ako. Nagkagawad po uli ako. Ako'y lumaban, natalo ako. And then ngayon po naman uli. Nanalo na naman po Nanalo kayo. na naman po. Maraming salamat. Baka banggitin na rin natin ang lahat ng mga bumubuo, ang mga barangay tanod, ang mga barangay health worker, ang barangay official sa pangunguna ni Captain Leonardo Peña. ni Captain Leonardo Peña at 10 ng kanyang sangguniang sa kagawaran. Ano pong mga pangalan ng inyong mga kasama sa mga barangay officials? Leoneto Rodil, Teodoro Kimora. Sino? Maria Quijano. Elizabeth Monses, Irene Pastoral, Melanie Raminto. Maraming salamat po sa lahat. Baka may gusto pa po kayong sabihin? Ay ang masasabi ko lamang po, inabati ko lamang po ang lahat kong mga kasamahan, lalo tigit sa mga barangay tanod, BHW, na sana ay ang ating paglilingkod ay ipagpatuloy natin, lalo tigit sa panahong ito. Panghuli po pala, ano po ang masasabi nyo sa mga kaparehas nyo pong mga frontliners, mga barangay kagawad, na dahil sa medyo mahaba na yung inatahak natin laban sa COVID, ay parang nasuko na? Ano po ang masasabi mo, mensahe sa kanila? Ang mensahe ko po lamang sa mga kasamahan ko, kahit kita po ay medyo nasuko na, ay pagtiyagaan po muna natin dahil narito po kita sa panahon ng krisis. Yun lamang po ang masasabi ko sa lahat kong mga kasamahan na mga may katungkulan sa aming barangay. Okay. Maraming salamat po, Nanay, at talagang kami po ay sumasaludo sa inyong pagsusumikap na makapaglingkod sa ating mga kababayan nang sa gayon ho ay hindi lumaganap sa inyo pong bayan, dito sa bayan po ng Santa Cruz, ang COVID-19. So sa lahat po ng ating mga kababayan na patuloy na nanunood dito po sa Marinduque News, sa pamamagitan po ng Marinduque News, at nagaikot nga ni po kita, alam niyo po, ginabi na po kita, pero hanggat makarating po kita sa bayan ng Santa Cruz, hanggang sa bayan ng Mugpog, ay patuloy po kaming maghahatid sa inyo ng mga pinakahuling kaganapan at mga pangyayari at development at istorya ng kagalingan at kabayanihan ng ating mga kasamahan sa gobyerno, mga pulis, mga sundalo,
Bureau of Fire Protections, LGUs, barangay health workers, barangay officials, mga doktor, mga nurse, at lahat po ng mga frontliners. Partikular kasama natin ang media, Adrian Rosales ng Marinduque News Network, kasama si Dave Bautista, Santino Latorrena, at sa lahat po ng bumubuo sa amin pong grupo. Kami po ay nagpapasalamat at talaga pong sumasaludo sa inyo pong ginagawang paglilingkod sa ating bayan. At sa lahat po ng ating mga kababayang Marinduqueño, ang amin pong paalaala ng ating mga frontliners, mga LGU, and even our President Rodrigo Roa Duterte, manatili po kayo sa inyong mga tahanan. Nang sa gayon ay maagapan po natin ang paglaganap ng coronavirus disease. Sapagkat ayon nga ni po sa kanya, kahit na sino, ano man ang estado mo sa buhay, may pera ka man, may kwarta ka man o wala, kamat ikaw man ay isang propesyon, ang signal dito. Okay. At sa lahat pa rin ng ating mga kababayan, at panghuli po, kagaya po ng sinabi pa rin ng ating presidente, kapag tayo po ay magtutulungan, magsasama-sama laban sa COVID-19, we will definitely heal as one. Ako po si Romeo Mataak Jr. mula po dito sa Barangay Masagisi, mula sa Philippine Information Agency, nag-uulat, at ito po ang special coverage ng Marinduque News Network at ng Philippine Information Agency Marinduque. God bless everyone. Malusog na araw po sa inyong lahat.